Hindi ko na po patatagalin. Ang maghahatid po sa atin ng mensahe ng salita ng Diyos for our anniversary is none other, Pastor Joey Melad, our senior pastor and our former resident pastor here at GCF Pampanga West. Palakpakan po natin si Pastor Joey as he preaches to us the Word of God. Maraming salamat, Pastor AJ. Ako po'y sana itutungo na po dito agad pagkatapos po ng awitan. Ako po'y medyo napatigil. Sabi ko, meron natang ibang inimbitahang speaker, sabi ko. Pero thank you so much, Pastor AJ. No? Indeed, ang yung lingkod, ginamit lamang ni Lord para imbitahan si Pastor AJ. Kasi para dagdagan po yun, alam po nyo, for maybe 3 years, I've been praying na makasama nating pastor. Hindi ko po makalimutan nung sinama ko po siya sa ating old building. Ang sabi ko sa kanya, maraming gawain sa GCF Pampanga West. Maraming ministry. Hindi ko lang sigurado kung merong pang susupport sa'yo. Ang sabi ko sa kanya. Pero sigurado ako maraming gawain para kay Lord. Siya naman po'y tumugon. Wala tayong pinangako. At hindi naman po siya nabigo. Kung ano po yung sinabi ko, yung nga nangyari. Pero seriously speaking, the Lord is good. The Lord is faithful and true to His promises. Kaya nga po, GCF Pampanga West, happy anniversary po sa ating lahat. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Happy anniversary. And praise God, because indeed, we praise the Lord our God for our journey of steadfast faith. Ang ating pong katatagan sa ating pananampalataya ay nag-ugat sa katapatan ng ating Panginoon. Indeed, our journey of faith is steadfast. It is driven by our Lord Jesus Christ, the sovereign Savior who opened doors for His mighty glory. Kaya nga po, ang ating pong dalangin sa hapon na ito, ikaw at ako, i-encourage ng salita ng Diyos, hindi lamang po para magpatuloy, kundi iangat pa po natin yung level ng ating paglilingkod at katapatan sa ating Panginoon. Hindi lang tayo nagtitiis, nagtsatsaga, kundi lalo po nating pagbubutihin because our sovereign Savior who opened doors of ministry for His glory is faithful and true. Napakaganda po ng ating tema sa taon na ito. Faithful Christ, steadfast saints. Pwede niyo po bang sabihin niyo ng malakas? Faithful Christ, steadfast saints. Napakaganda po yan. Ang ating pong resident pastor, ang ating pastor in charge na nagbigay niyan para sa ating anniversary theme. And our anniversary theme reflects on a journey of grace, attributing our church growth not to human strategy, but to the sovereign Christ who opens doors of opportunity. Katulad nga po ng sabi ng ating butihing pastor, si Pastor Mike Tiglao, we are gathered here today as one church, diverse in many aspects, like these colorful ribbons. Kaya po, ang ganda-ganda po ng ating design, di ba? Backdrop. O siya po ang gumawa niyan. Purihan ng Panginoon sa buhay mo, Pastor Mike. Praise God. We as one church, diverse in many aspects like these colorful ribbons, going through the ministry's ups and downs, but persevering. We strive to be steadfast only because Christ is faithful. Pwede po ba nating sabihin yon? Christ is faithful. His grace and sovereignty holds us and binds us. Purihin po ang ating Panginoon. At ang title nga po ng ating message ngayon ay Faithful Christ, Steadfast Saints. Mula po yan sa Revelation chapter 3 verses 7 to 13. Buklatin po natin ating mga Bibles. Let's open our Bibles in Revelation chapter 3 verses 7 to 13. And let's all stand up. Hihintayin ko po kayo na mabuksan ninyo mga Bibles at basahin po natin ang Revelation chapter 3 verses 7 to 13. If you're ready, I will be reading from the English Standard Version, Revelation chapter 3, verses 7 to 13. And to the angel of the church in Philadelphia write, the words of the Holy One, the true One, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one opens. I know your works,
Behold, I have set before you an open door, which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name. Behold, I will make those of the synagogue of Satan who say that they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you, because you have kept my word about patient endurance. I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world, to try those who dwell on the earth. I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown. The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it, and I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down from my God out of heaven, and my own new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. May the Lord bless us for the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Almighty God, our Heavenly Father, thank you so much for the freedom to read your Word. Marami pong salamat sapagkat sa gusali na ito, sa bulwagan na ito, umalingaw-ngaw ang aming mga tinig na nagbabasa ng iyong banal na salita. Our prayers is that you empower us with the Holy Spirit. More than being enlightened, be ready to receive your Word and be transformed into the kind of person you want us to be. Obedient to your Word, following our Lord with all our hearts, mind, soul, and our strength. We are humbling ourselves before you, our Lord. Cleanse us from all our unrighteousness. Forgive us from all our sins. And this is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po kayong maupo. Tignan po natin ng kaunti yung background ng ating binasang teksto. Dahil hindi po ito ordinaryo at madaling pong unawain. But remember, Revelation chapter 3 verse 7 to 13 is a letter of commendation. Huwag po nating mamimiss yan. It is a letter of commendation to the church in Philadelphia. Now, one of the 7 churches in Asia Minor. Now, highlighting its perseverance despite limited strength. Now, Christ presented us holding the key of David, symbolizing absolute authority to open doors for evangelism and access to the kingdom that no one can shut. Nilinaw po ng manunulat ng Revelation na ito po ay sulat ng ating Panginoong Sus. Hindi po sa isang mayaman, makapangyarihang church, sa isang mahinang church. Pero sila po ay binigyan ng parangal ng ating Panginoon. Hindi sila kinriticize, hindi sila renebuke, kundi pinarangalan. Bakit? Dahil sila po ay masunurin sa salita ng Panginoon at hindi nila ikinahiya ang ating Panginoon. Sila po ay tapat sapagkat tapat po ang ating Panginoon. Para mas ma-appreciate pa po natin itong passage na ito, itong message na ito, tingnan po natin ng mabilisan lamang yung historical and geographical context. Alam po niyo, yung city of Philadelphia ay situated po yan sa isang strategic place kung saan ito po isang crossroads. Ang tawag nga po dyan, the gateway to the east. No? Nung pinabasa ko po, gateway to the east, no? Naalala ko naman ang east, GC Pampanga East. So gateway siya, so talagang strategic siya. And serve as a center of Hellenism, meaning yung spread po ng Greek language, ng Greek culture, no? Dito po na nagme-meet at kumakalat. At gayon din naman, no? Bagaman napakaganda, strategic po ang kanilang lugar, no? Yung geological context naman nila, shaky. No? Meron kasi nasa earthquake fault po kasi sila. Now, the region was prone to severe earthquakes, no? Causing frequent destruction and rebuilding. At dahil dito, no, puno po ng takot yung mga taong naninirahan doon. Kung kaya sila po'y lumalabas, no, mula sa mga lugar na yon. But the Lord gave them open door. No, the Lord gave them a door of opportunity. Now, Jesus tells the church that He has set before them an open door, which is widely interpreted as an unprecedented opportunity for missionary work and evangelism. Nagbukas ng pinto si Lord sa kanila para sa mas malaking gawain ng ating Panginoon. Huwag niyo kakalimutan, no? Ito po isang mahinang church.
Hindi po makapangyarihang church pero binigyan ng maraming pagkakataon para mapaglingkuran ng ating Panginoon. Ang kanilang situation, just like Smyrna, no, the church in Smyrna, the Philadelphian church receives only praise, no criticism. Tanging papuri po ang kanilang tinanggap, katulad po ng Smyrna. Sila po ay persecuted, no, ng mga Jewish leaders ng panahon na yon. Ang tawag po ng Panginoon sa mga Jewish leaders na to, synagogue of Satan. Sa Tagalog, ang tindi, mga kampo ni Satanas. No, bakit kaya? No? Kampo ni Satanas, synagogue of Satan. Because they are people of accusers. No, they are accusing these believers as false. No, sino po ba ang father of lies and accusation? Diba? Ang accuser natin, sino si Satan? No wonder, pinangalanan sila ng ating Panginoon na synagogue of Satan, which rejected the Christian claims to be the true people of God. And the congregation was likely small, yes, or lack economic, political influence. Yet, the church in Philadelphia remained faithful to the word. At nawawag po yun yung mamiss natin. Kung meron po tayong dapat tularan sa kanila, yung manatili po tayong tapat, steadfast, because the Christ that we worship and serve is faithful and true to His promise. Ang title nga po ng message natin ngayon ay Faithful Christ, Steadfast Saints. Dahil meron po tayong tapat na Kristo, tayo po'y matatag sa ating pananampalataya. Matatag na mga banal o saints. Mga kapatid, our growth is not a result of human strategy. Huwag po natin kakalimutan yon. But the work of the sovereign Christ who opens doors that no one can shut. We remain steadfast not through our own bigness, but because He is faithful. Nawa nga po maintindihan natin, lumalago ang gawain, dumadami ang mga naliligtas dahil kanino? Kasi pogi ang ating pastor. Ganun po ba? Kasi magaling magturo? No, mga kapatid. Dahil ba magaling yung mga strategy natin? No. Because we have a sovereign Christ. He's faithful. Nang tayo inutusan niya to go and make disciples of all nations, hindi niya tayo itinutulak sa isang gawain na walang mapapala. At katulad nga po ng sabi ni Jesus Christ, the harvest is plenty. The harvest is plenty. No? Anong problema? Anong kulang? The workers are few. And I hope and pray as you listen today, you will be convinced by the Word of God that you are God's worker. That you are God's worker. That the Lord handpick you, save you, not only to warm the chairs here in GSA Pampanga West or in our respective churches. The Lord saved us, handpick us, because someone out there is waiting for the Christ, and His representative is you and me. Meron pong mga naghihintay kay Kristo. Hindi na po bababa sa kasalukuyan ng Panginoon, bodily, para abutin yung mga tao na yon. Ang kamay at paa ng Panginoon, sino? Ikaw at ako. At tayo po, no? Sa katapatan ng Panginoon, gagamitin Kanya. Hindi dahil malakit makapangyarihan tayo, kundi faithful ang ating Panginoong Sus at ikaw ang gagamitin ng ating Panginoon. Sabi mo nga sa iyong katabi, ikaw ang gagamitin ni Lord. Kaya nga po, our sermon today highlights Christ as the sovereign, holy one, the true one who commends the church for its fidelity, meaning faithful to the word, encouraging us to remain pillars of truth, trusting His character and holding fast to His word despite of little power. Kaya po kahit mahina tayo, kahit wala pa nga tayong kapangyarihan dahil makapangyarihan ng Panginoon, dapat meron tayong lakas ng loob. Our message for today challenges us to continue relying on Christ. To continue relying on Christ rather than human strength. Maintaining a missionary heart as we move into Vision 2033 and beyond. Nawa nga po ikaw at ako, wag lang mag-isip ng mga bagay, paano kaya ako magtatagumpay sa buhay? Paano kaya maabot yung aking mga ambisyon sa buhay? Merong layunin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi pa niya tayo dinadala sa langit sa ngayon kasi
Ikaw ay instrumento niya para mas marami pa siyang madala sa kanyang kaharian. Kaya nga po 30 bagay yung atin titignan sa hapon na ito. 30 mga biblical principles na dapat po nating matutuhan. First, trusting Christ's sovereign character. Pwede niyo po bang sabihin yun kasama ko ng malakas? Trusting Christ's sovereign character. No, pagtitiwala sa soberanong katangian ni Kristo. Next is tracking Christ's commendation. Can we say it aloud together? Tracking Christ's commendation. No? Pagsubaybay sa komendasyon ni Kristo na ating Panginoon. And lastly, triumphing in Christ's promised rewards. Triumphing in Christ's promised rewards. Pagtatagumpay sa ipinangakong gantimpala ni Kristo. Hindi po tayo nagki-create ng ating tagumpay. Kaya nga po alam na natin yung ending eh. Matagumpay ang Kristong ating sinasamba at sa kanyang katapatan, ang tagumpay na yon ay pinamamana niya sa iyo at sa akin. I'm not talking about wealth and wellness. I'm talking about the purpose and plan of God. That His purpose and plan for you and me and for the rest of the world, for His glory will surely be accomplished, will surely happen. And our sermon outline structures the passage by focusing on the character of the King, the conduct of the church, and the certainty of the reward. First, let us begin trusting Christ's sovereign character. No? Our focus here is on the character of the King. Hina-highlight dito ng verse 7 kung sino nga ang Panginoon na ito, na ating sinasamba, na siyang ating pinaparangalan sa hapon na ito. No, ito po ay magpapakita sa atin kung paano magtitiwala sa soberanong katangian ni Kristo. Remember, trusting Christ's sovereign character means believing that because He is holy, believing that because He is true, meaning His promises never fail. And because He holds the key, His authority over your life and my life, my life and your life's door is absolute. Ang buhay mo at buhay ko yamang nasa kamay ng ating Panginoon. Meron siyang soberanong kapangyarihan at mapangyayari niya kung anong pwede. Pero gusto ko pong pansinin natin, mula sa verse 7 na ito, before Christ looks at the church's work, He reveals who He is. Bago niya highlight yung commendation niya, dahil sa conduct ng kanyang eklesiya sa Philadelphia, ipinakilala muna niya kung sino siya. So before addressing the church, Christ establishes His credentials as the one who is absolutely holy and true. Holy, there is no one like Him. Katulad ng inawit natin kanina, di ba? Siya'y dakila, wala siyang katulad. When we are talking about Christ's holiness, it is the otherness of God. Talagang walang maihahambing sa Kanya. Wala siyang katulad. And He is true, the true one. Meaning, He is the fulfiller of God's promises. Kung ano ang pinangako Niya, tunay pong magaganap matutupad. Who was the key of David and who was the sovereign control. Now, Christ is holy and true. Makita po natin yung sa verse 7, first part. Pwede po ba nating sabihin ng malakas, Christ is holy and true. He is the ultimate reality and the fulfiller of all promises. Wow. Basahin po natin verse 7. Ang sabi po doon, and to the angel of the church in Philadelphia write, the words of the Holy One, the true one. These are divine attributes. Christ is set apart. He is holy. There is no one like Him. And is the ultimate reality and fulfillment of God's promises. That's why He is true. Bawat pangako tinutupad at siya po ay totoo. Not only that, He was described as the one who holds the key of David. Christ has the key of David. No? Meaning He has the absolute administrative authority over the kingdom. Nasa Kanyang lahat ng kapangyarihan. Basahin po natin yung verse 7. And to the angel of the church in Philadelphia write, the words of the Holy One, the true one who has
The key of David. No, this is an allusion to Isaiah 22:22. No, it signifies absolute administrative authority over God's kingdom. Nais ko pong basahin sa inyo yung Isaiah chapter 22 verse 22. Ganito po ang sabi. Pakinggan po ninyo. And I will place on his shoulder, referring to Jesus, and I will place on his shoulder the key of the house of David. He shall open and no one shall shut. And he shall shut and no one shall open. Indeed, He is sovereign. Kaya nga po Christ has the sovereign control. He opens doors of ministry, salvation, and opportunity. Sa last part po ng verse 7, ang sabi, who opens and no one will shut. Who shuts and no one opens. No, the opening and shutting refers to Christ's power over salvation. Christ's power over ministry opportunities. Christ's power over the entrance into the Messianic kingdom. Lahat po ng maililigtas, siguradong maililigtas. Bakit? Nasa kay Kristo ang kapangyarihan. No human, listen carefully, no human or demonic force can override His decrees. Wala pong nilalang sa mundo na ito o sa himpapawid o kahit saan pa man, kahit pa nga sa langit, ang may higit na kapangyarihan para supilin ang kapangyarihan ng ating Panginoon na ito. Kaya ang tanong ko po sa inyo, nagnanalig po ba tayo sa Kanya? Nawa nga po, salamat po sa amen na yung palakpakan naman natin, Panginoon. Ang ating pastor talaga. No? Panalagan po natin siya. Kaya nga po mga kapatid, let us trust the God of the open door. Can we say that together aloud? Trust the God of the open door. Now, this imagery, Christ has the key of David, signifies absolute sovereign authority over God's kingdom. Meaning, Christ does not just invite us, He authorizes our mission. Kaya nga nung tawagin niya tayo, nang tayo Kanyang iligtas at gawing Kanyang mga tagasunod, disipulo, ikaw at ako, binibigyan niya ng kapangyarihan para gampanan ang iyong tungkulin at tungkulin ko. Para iligtas ang ating kapwa na pinili din naman niya. Akayin sila sa kaharian ng ating Panginoon at turuan sila na alin? Sumunod sa lahat ng Kanyang ipinag-uutos, maging masunurin po. Trust the God of the open door. Madalas, ang inyo pong lingkod, sinasabi na, Pastor, parang napaka-optimistic mo. Sa ministry natin, dami naman problem. Alam po nyo, hindi naman po talaga ako optimistic. Ang nyo pong lingkod ay realistic. I see the problems. I see the closed doors. But I look at the open doors, which God has opened. Ang niyo pong lingkod, kitang-kita yung mga problema. Kitang-kita yung mga saradong pintuan. Kitang-kita yung mga challenges. Pero pinipilit ang tignan ay yung mga bukas na pintuan at doon po mag-focus. Alam po nyo, ang dami na pong negativity sa mundo natin. Di ba? Kahit sa social media. Kaya marami sa atin ayaw ng social media. Bakit? Normal yung BP mo. Nung nanood ka, nakinig ka, nag-browse ka, nag-elevate yung blood pressure mo eh. Diba? Kulang na lang kung di mahal yung cellphone mo, ihahagis mo eh. Depende pa yan kung sino ano yung napanood mo, nakita mo. Let us focus on what God is doing. Let us focus on the open doors that the Lord had opened. Marami yan mga kapatid. Kaya nga po ang inyong lingkod, walang duda, as we follow the instructions of the Lord, we will see the open doors, the many open doors in Pampanga, and we will walk through it. The same key that opened GCF Pampanga West 8 years ago is the key that will unlock the nations by 2033. Ang Panginoong Diyos na may hawak ng susi
na nagbukas ng gawain sa GCF Pampanga West. 8 taon na ang nakalipas. Ang siya ring Diyos na may hawak ng susi na magbubukas sa maraming pintuan sa iba't ibang saling lahi. The nations here are not political nations. These are people groups. Palagay po ninyo, kung nais nating maligtas ang kapwa natin, hindi kaya masigit ang ating Panginoon? Siya po'y namatay, ang Panginoong Jesus namatay para sa ikaliligtas ng kanyang pinili. At marami pa po siyang pinili na wala pa po sa kanyang kapulungan, wala pa sa kanyang church, sa kanyang eklesiya. Ang tanong, ready po ba kayo? Willing po ba kayo para magpagamit kay Lord? It takes willingness and readiness to be used by God. It's not about your strength. It's not about your ingenuity, your knowledge, your experience. It's about the sovereign God who called you for this ministry. We do not need more power. We only need the one who holds the key. Pwede po ba natin sabihin nyo ng malakas? We do not need more power. We only need the one who holds the key. The Lord is faithful, mga kapatid. Kaya pwede tayo magpatuloy at maging matatag at maging masunurin sa Kanya. Kaya nga po, our confidence for Vision 2033 rests on the one who holds the key, not on our strategic planning. So pastor, wag na tayo mag-strategic planning. No, kaya nga tayo nagpa-plan. Kasi alam natin sigurado yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Sino po dito ang mahilig mag-sports? No? Nakikipagliga po kayo. Ano man pong sports, whether individual or a team, no? As a team. Hindi ko po makakalimutan, no? Kapag kaliga, hindi ba? Merong mga teams na nagpipray sila, sana hindi na dumating ang kanilang mga kalaban, lalo na pag magaling. Bakit? Diba? Pag hindi dumating yung kalaban, automatic, by default, mananalo sila automatic. Kaya nga, ang challenge po ng inyong lingkod sa inyo, you show up. Kasi madi-default ka. Kaya mamaya, sabi dito, take hold of the crown, no? That no one sees. Kasi minsan, si Lord, nagbubukas siya ng pinto, may reward ka pag sumunod ka. Kaso nadi-default ka No? Ang ibig sabihin, natatalo ka kasi yung kalaban, no? Nananalo by default. Kasi nandun siya yung nag-show up. I hope and pray you will be more than willing to be used by God. Pero magpaplano tayo, hindi tayo basta-basta. Kaya tayo nagpaplano kasi nga alam natin, ang sinusundan natin ang makapangyarihang Diyos. Our confidence in multiplying churches, listen carefully, our confidence in multiplying churches doesn't rest on our strategic planning, but on the sovereign key holder who has already granted us entrance into the mission fields of Pampanga. Ang kailangan lang, ikaw at ako, magpakatotoo, maging handang magpagamit sa ating Panginoon. Kaya nga last Sunday, sa message, sa sermon ko, nakinig po kayo. Tayo po yung mga herald. Ang mga herald ay alin? Nag-a-announce ng salita ng Diyos na mabuting balita. Hindi nag-iimbento ng istorya o mensahe. If we proclaim the word, the pure word of the Lord, the elect, the lost sheep ng ating Panginoon, as they hear the word, the pure word of the Lord, they will respond. Ang salita ng Diyos ay parang trumpeta na pag binibitawan natin, maririnig yan ng mga ililigtas ng ating Panginoon. Sila'y tutugon. Ang tanong, handa po ba tayo kasing magpagamit? So let us ask ourselves, as we look back at the impossible doors God opened since year 1, 8 years ago, how does the increase in our courage to pursue the bold goals of Vision 2033? Magmula ba nung 8 years ago, sa daming ginawa ni Lord sa buhay natin, lalo bang lumalakas yung loob natin para magpatuloy tayo, especially as we contribute to the Vision 2033. Ano ba yung Vision 2033 kasi? This is our progressive journey. Progressive journey of what? Making Christ disciples of all nations. Kaya nga po globaling scale, of all nations, even beyond Pampanga, through multiplying churches. Katulad nga po ng lagi namin pinag-aaralan nung kami po yung nasa Bible School, we are always being reminded, kaklase ko po si Pastor Boy. Ang sabi po talaga, ang the best strategy or the most effective strategy in evangelizing the nations is through planting churches.
Kaya hindi po tayo susuko doon. Mahirap ba? O sobrang hirap. Sa maraming pagkakataon, imposible. Kaya nga po, puri po namin ng Panginoon sa kapanganakan ng GC Pampanga East. Bakit po? Ang bunso natin na church. Kasi marami pong nagsabi, wag na muna nating ituloy ang GC Pampanga East. Kasi pag tinuloy natin yan, daragdag yung gastusin. Mababawasan tayo ng manggagawa. Liliit yung church. Alam niyo po ba na wala pong nangyari sa pier na yon? Alam niyo po ba kung anong problema natin sa GC Pampanga East? Dahil halos wala po silang ginagastos. Yung pong problema nila, wala silang ginagastos. No, kasi po ang ating pong church doon ay ipinanganak sa ospital at cesarean po ang kanyang pagkapanganak. Kasi po, Dr. Cesar Matias po, yung may-ari ng ospital kung saan pinagagamit po ng libre yung building. So saan pa tayo? Yung iniwanan pong afternoon service, kasi afternoon rin po ang worship service sa East, hindi naman po lumiit. Alam po niya, I would like to report to you, mas lumaki pa po yung afternoon congregation natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi naman po nabawasan. Kaya handa tayong magbukas ng ating palad upang hayaan ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kahit bagaman kuminsan inisip na, parang kabawasan ito eh. Pwede po ba niyong buksan ang inyong mga palad? Sige po, buksan po ninyong inyong mga palad. Nangangati po ba? Pag makati daw po, may parating na pera. Joke lang po yun. Pag tayo po'y bukas palad, mga kapatid, makikita natin kung paano kumikilos ang ating Panginoon. Pag meron man, imagine natin, kung meron mang ilalagay dyan ng Panginoon, may masasalo kaya ang bukas na palad? Meron po. Pero madalas po tayo lagi pong nakatikom ang ating mga palad. Pwede nyo po bang itikom ng mahigpit ang inyong mga palad? Yung mahigpit po. Hindi nyo po napansin, masakit. At kung may ilalagay ba dyan, may ilalagay po ba sa nakatikom na wala po? Kaya nga po alam po ninyo, dapat tayo po'y bukas palad sa ginagawa ng ating Panginoon. Ibinibigay natin ng nawa sa mga nakaraan panahon at hanggang ngayon, idinagdag to 8th year natin. This is another history sa buhay po ng church na to. Lalo po tayong tumapang para kay Lord. Kaya isa pang tanong, are we currently standing in an open door but hesitating to walk through because we feel we lacked the bigness to sustain it? Ayaw nating magpatuloy. Bagaman may bukas na pintuan para sa gawain. Teka muna, magpalaki muna tayo dito. Pakapuno-punuin muna natin itong lugar na ito. May bukas nang pinto eh. Minsan iniisip natin, kasi mga ekonomista tayo, parang hindi ata yan. Pero alam po nyo, sa economy ng ating Panginoon, iba po talaga. The more that we walk through the open doors, the Lord will increase not only your ability, but everything. Where He guides, He provides, mga kapatid. He will sustain. When He begins a ministry, He will sustain. Ang siguraduhin lang natin, talaga ba si Lord ang nagbubukas nito? And lastly, last soul-searching question for this point, in what ways does our church demonstrate a conviction that doors open by Christ cannot be shut by economic or social opposition? Alam po nyo, napaka-unique ng church natin sa GC Pampanga. GC Pampanga West. Particularly nga po itong GC Pampanga West na ito. Hindi ko po alam kung sinadya ni Pastor EJ na pinili itong passage na to. Kasi ang church na to nakaranas na sinaraduhan ng pinto. Ang simbahan. Sinaraduhan po talaga yung pinto, kinandado. Kaya di ba nandun tayo sa labas nag-worship? Pero dahil tao ang nagsara, hindi naman si Lord, hindi na isara ang gawain ng Panginoon. Hindi po ba? Ang sabi nga ng salita ng Diyos, kung anong binuksan ni Lord, walang makapagsasara. And I believe, even though the people of the world will oppose us, will try to close this church, because Jesus opened the door, no one can shut this church. Because it is the Lord who opens. Kaya nga po mahalaga, let us track Christ's commendation.
Yamang ang Panginoon ang nagbubukas at walang magsasara. Tignan naman natin, no, ang mabubuting pag-ugali o pamumuhay o pananampalataya ng mga taga Philadelphia, no, tracking Christ's commendation. Excuse me. Our focus here is on the conduct of the church, no? Pagsubaybay sa komendasyon ni Kristo. Alam po nyo, in verse 8 of Revelation 3, Jesus Christ commends the church in Philadelphia for its steadfast faithfulness, despite its limited influence. Unlike many other churches in the book of Revelation, Philadelphia receives no rebuke. As in, no rebuke, only praise and promises for its loyalty to the gospel. Yun po yung susi doon eh. Hindi sila na-criticize, hindi sila na-rebuke. Bakit? Because they are loyal to the Word and loyal to the Lord. At nawa maging ganun tayo. GC Pampanga West, be loyal to the Word and be loyal to the Lord because He's faithful and true to His promises. In this context, tracking refers to closely following, observing, and understanding the specific commendations Jesus gives to the church in Philadelphia. Doon sa pagsulat po ni Apostle John, pinapakita niya, nang sinabi ni Jesus Christ, I know your works. Nakasubaybay ang Panginoon sa bawat mga anak niya, eklesiya niya, manggagawa niya. Alam niya ang bawat ginagawa. Jesus acknowledges their works without a single rebuke, noting that their faithfulness was not dependent on their own might. Philadelphia is one of only 2 churches, along with Smyrna, to receive no rebuke. Christ knows their works. Christ says, I know your works. Ang ibig sabihin, nothing is overlooked. No, sa verse 8, ang liwanag nun, I know your works. Kaya nga sa ating mga serving members dito, thank you so much for serving the Lord. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon sa kanila? Hindi lahat po ng inyong paglilingkod nakikita namin ng inyong pastor na si Pastor EJ. Pero si Lord, bawat paglilingkod, alam na alam ng ating Panginoon. And His commendation will be given surely. Mga kapatid, I know your works, sabi ng ating Panginoon. Jesus expresses His omniscience. Christ is all-knowing, assuring the church that their struggles, their acts of love, their perseverance are not overlooked. Di ba ang sweet ng ating Panginoon? Dahil alam niya ang lahat ng ating ginagawa, kahit hindi tayo pinasasalamatan ng iba, hindi nila alam na tayo'y nahihirapan, hindi nila alam kung anong sakripisyong pinagdaanan natin para makapunta lang sa lugar na ito, para sambahin ng Panginoon, para paglingkuran siya. Hindi alam ng marami na habang sineset up mo yung instruments na ipitan ka pa ng daliri, napakasakit. At ikaw'y napaluha, na hindi mo nasubukang lumuha ng ikaw'y mabasted. No? Pero dahil naipit yung kamay mo kanina, no? Talaga ikaw'y napaluha sa sakit. No? Hindi namin alam, pero si Lord alam niya ang lahat. Minsan nga, maging sa ating pagluha, dahil sa ating mga pinagdadaanan, hindi natin naintindihan lahat yun, pero si Lord naintindihan niya. Kahit sa mga gabi na para bagang nahihiga ka sa isang unan na basang-basa, dahil sa iyong mga luha, alam yan ng ating Panginoon. Walang makatatakas sa Kanya. And for Philadelphia, this was a comfort. You know why? No, Christ saw the faithfulness that the world and their persecutors ignored. We may feel ignored by people. We may feel we are less appreciated or totally not appreciated. But the Lord appreciates us. Sabi mo nga sa iyong katabi na appreciate ka ni Lord. Hindi ko po alam kung kasama kayo dun sa nag-commute ngayong araw na ito. Alam niyo po ba kung kayo po'y commuter at nag-a-attend dito? Meaning, hindi po kayo gumagamit ng inyong private vehicle para makapunta dito. Pag galing po kayo sa western part ng lugar na ito, para po kayong nakikipagpatintero kay kamatayan bago kayo makalipat dyan sa daan. Parang mga speeding train po, yung mga sasakyan dyan. Diba? Dahil 4 na lanes yan.
No, para kayong ano kasi parang Nintendo ba 'yon o Mario? Oo, Prager. Prager, di ba? Parang one miss you die. No, pag iwas. Maybe hindi namin alam 'yon kung kasama kayo sa mga ganon. Pero si Lord alam niya lahat. Alam niya lahat. Christ know your works, mga kapatid. Kaya wag tayong manghihinawa, manghihinayang, mapapagod. And Christ sets the open door. Ang sabi ng salita ng Diyos, Christ sets the open door. Pwede po ba natin sabihin ng malakas yun? Christ sets the open door. He has set an open door which no one is able to shut. I know your works, behold. Alam niyo po ba ang ibang translation ng behold? See. Kaya nga po mahalaga kung saan ka nakafocus eh. Yes, we will see the ugly things of this world, but be focused. Look intentionally on the things that God is opening. No? Behold, and sabi ni Jesus, I have set before you an open door. Alam niyo, minsan, dahil kung lumilipad yung isipan mo, ang dami mong pinoproblema, hindi mo napapansin yung ginagawa ni Lord. Nasubukan nyo na po ng ganun. Meron na po ba kayo nakasalubong na hindi man kayo napansin, kakilala nyo? Kasi nga, lutang siya. Kasi marami siyang iniisip, maraming problema. Yung asin, muntik na kayo magkabungguan ha. Dahil kung saan nga siya nakafocus eh. Alam nyo, madalas ganun tayo mga Christians. Distracted ang tawag doon. Na hindi natin napapansin, mayroon palang ginagawa si Lord. Mayroon pala siyang binubuksan. Kaya hindi natin mapansin. Naliligaw tayo. At yung description, mga lutang tayo. Nawa, hindi tayo lutang. No? Ang sabi niya, I have set before you an open door which no one is able to shut. This symbolizes a divinely provided opportunity for what? For evangelism, for missionary work or access to God's grace and the kingdom. May nais po akong ipamanhik sa inyo. Marahil ang iisipin nyo, Pastor, gusto talaga namin punuin po muna to at gawing 5 worship services every Sunday. Bago kami lalabas. Makinig po kayong mabuti. Hindi po aabot yun na 5 services muna kayo ng Sunday bago ka i-grow ni Lord. Baka nga kayo strength palalo pag ganyan ang ating mindset. Once a door is open, regardless of our situation here, let us walk through that door. Kasi baka doon pa nga yung harvest eh. Hindi ba? Pag nagpipilit tayo na dito, parang naghihintay tayo nang papasok dito, it will not happen, mga kapatid. So let's walk through the open doors. Can I hear amen? Kahit pa nga kulang yung kulang yung mga resources natin. Bakit? Where God guides, He provides. Huwag nating diktahan o diktahan ng Panginoon kung anong dapat gawin sa kanyang church. Sino bang may-ari ng church na to? Si Lord. Kaya nga po, yung access to God's grace for His kingdom, na kay Lord yan eh. At ang sabi pa ng scripture, no, they have little power. No, Christ knows they have little power. Sa Tagalog, ang sabi niya, alam nila yung kanyang pagkukulang o kakulangan. No? Having little power is not a critique. It's a description of humble status. So ito yung description ng church na ito. Ang sabi po ni Apostle John, ay sinulat niya na sinabi ng ating Panginoon, I know that you have but what? Little power. Katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, this is not a criticism. It is a description of their humble status. The church was literally small in number. No? Parang tayo lang dito sa West. Small in number, poor in resources, parang hindi naman poor in resources, no? Ang church na ito. Or lack political influence, yet continued to be what? To be faithful. So ang ibig sabihin, kung titignan natin, ang church na ito, tsaka ang Philadelphian church, no? Mas mas angat pa tayo ng kaunti. Pero hindi kasi yon ang tinitignan ng Panginoon. Ang kilos ng Panginoon sa pamagitan ng katapatan mo, sa katapatan niya. Kung ikaw ay faithful kay Lord, na siya'y faithful, He will reward that faithfulness. Kaya nga po, Christ commends their biblical fidelity. No? True strength is biblical fidelity. Ano bang ibig sabihin ng
Biblical fidelity. Keeping His word and not denying His name. Pwede po ba nating sabihin ng malakas yung last phrase na yon? Keeping His word and not denying His name. Yan po yung strength ng church na ito. Kasi yung sabi niya, I know that you have but little power and yet, what? And yet you have kept my word and not denied my name. Yan ang strength ng church na to kahit may mahina sila. Now, their commendation is based on two actions. They kept my word, meaning obedience, and have not denied me, meaning loyalty under pressure. They remain loyal to the teachings of Jesus, guarding the scripture and refusing to renounce Him even under pressure or persecution. Ano man yung pressure na meron sila, ano man yung persecution, kanino sila nape-persecute? Dun sa synagogue of Satan na sinasabi ni Jesus Christ. Pero natili silang tapat, sumusunod sa salita ng Panginoon, tapat rin sila sa ating Panginoon. So church, maintain biblical fidelity in our little power. Ano man yung kakulangan ng church na ito, ano man yung hindi natin magagawa, dapat hindi yan ang pipigil sa atin o magdidikta kung anong susunod nating hakbang. Ang ating titignan ay ang kamay na makapangyarihang Diyos. Saan ba niya tayo itinuturo? Ano bang direksyon yung dapat nating tunguhan? Ano ba yung pintuan kanyang binuksan na dapat nating tuluyan? Mga kapatid, though we acknowledge our limitations, we are never limited in God. We are never limited in God. By God's grace, our existence as a church reflects that true strength is found in scriptural integrity rather than the physical resources. Kaya hindi po tayo mag-step of faith kapag marami ng pera. No? Bagaman ang church na to maraming pera sa biyaya ng Panginoon. Sana pagpalain pa kayo ng ating Panginoon. Pero hindi yun ang nagdidikta. Ang dapat po tayo tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Remember and listen carefully, recognizing that true strength lies not in resources, but in unwavering obedience to His Word. Meron ba tayong ganung conviction? We are a community where biblical doctrine is not merely confessed, but actively lived in our conduct. Nawayan po yung ating strength kung saan our beliefs is congruent with our what? Behavior. Our strong and sound theology is equal to our sound theopraxy. Na yung mga pinag-aaralan nating totoo at tunay na salita ng Diyos, katugmayan yung ating mga gawa at buhay sa ating Panginoon. Kaya let us ask ourselves, if all our resources and programs were stripped away, how would our current depth in the Word sustain our mission to make disciples? Kung sakali aalisin na lahat, no, yung resources natin, magsisirot yung inflow, wag naman sana, ng church na ito. Paano masusubukan ang ating integridad na pagsunod sa salita ng Diyos? Sasabihin ba ng leadership, Pastor AJ, wag na tayong mag-evangelize, ha? Wala na tayong panggas. Mahal ang gas. No? Mahal na rin ang diesel. Dito na lang tayo. At pag tayo nandito, huwag na natin bubuksan ng aircon. Mag-electric fan na lang tayo para makatipid. No? Tapos ang gawain natin, para mas makatipid pa tayo, 10 minutes na lang yung worship service. Pambihira. Tigi isang oras nagpe-preach ng inyong mga pastor, tapos gusto niyong gagawin 10 minutes. But the point is, alam po niyo, pag tayo malalagay sa isang sitwasyon na para bagang wala ang lahat ng comfort natin o support, pero may pinagagawa ang Panginoon ng kanyang salita, nawa piliin natin na sundin kung anong pinagagawa niya. Sa pagkatunay nga po, hindi lang nandun ang ligaya,
sa pagsunod, kundi nandun ang tunay na pagpapala ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo humihinga pa hanggang ngayon. Ginagamit ka pa ng ating Panginoon para sa kanyang layunin. Layunin na alin? Palawigin pa ang kanyang paghahari upang ang mga naliligaw, mga hindi paligtas ay magkaroon ng kaligtasan. Na hindi lamang ikaw at ako mag-enjoy sa presensya ng ating Panginoon, kundi maging ang iba pa. At instrumento po kayo ng ating Panginoon. Can I hear amen? Kaya nga po isa pa pong tanong, in a culture that often equates success with bigness, how do we define and embrace faithfulness regardless of our church size? Nawa, wag po tayong makitulad, iutulad ang church na to sa malalaking ibang gawain. How we wish na ganun rin ang ibigay ni Lord. Pero paano kung ito talaga ang binigay ni Lord? Hindi isang mega church para kay Pastor AJ. Isang sweet, isang warm, isang small na church, isang rural church na kung saan itatanghal ang ating Panginoon. Pero 1 milyon ang daughter churches. Amen. I'm exaggerating here. But the point is, the Lord is powerful. May mga limitations tayo. At huwag tayong mapili na dapat ganito, ganyan ang ministry. No. Ang maganda, be faithful. My last question for this point, if GC Pampanga West is to be a commendable launchpad for the gospel, what are we willing to sacrifice to see churches multiplied in other nations? Are we willing to take the risk so that there will be churches will be planted in other nations? Hindi po political nations yan. People groups yan. Na from here, doon naman sa lugar ng Bataan, sa may Hermosa, ang church na to manganganak doon. O kaya maybe sa Lubao o sa Florida Blanca. And by the way, Florida Blanca, we're praying for it. Lord willing, the Lord is opening. We're ascertaining it. Parang nagbubukas si Lord ng open door. Nagbubukas ng open door. Paano binubuksan ng open door? Parang nagbibigay siya ng open door sa Florida Blanca. Interesado po ang inyong lingkod. Can you imagine? Jesus Pampanga in Florida. Yeah. Florida Pampanga, Florida Blanca. Pray for it. There's a man of peace there. There are people of peace there. But the point is, are we willing to walk through open doors na binibigay ng ating Panginoon, multiplying churches through other nations? A commendable launchpad isn't just a place where people gather. It is a spiritual base from which disciples are equipped, empowered, and sent. GC Pampanga West is called to be a commendable launchpad. Meaning a base where disciples are equipped and sent rather than just a place where people gather. Kaya hindi natin pinapangarap yung, hindi, pastor, dapat sa mga gawain natin, lagi tayong jump pack, punuan. Masaya yun. Nakaka-proud. Pero yung ba talagang kalooban ng Panginoon? O ang kalooban ng Panginoon, mas marami pang may maligtas. No wonder yung church talaga, hindi talaga malaki yung growth sa buong Pilipinas. You know why? Palipat-lipat, papalit-palit lang ng mga churches yung mga tao. At kanino na-attract ang maraming tao sa mga big churches, sa mga mega churches? We need to go out and bring the gospel to many people. At kayo po ang instrumento ng ating Panginoon. Kanina po, binigyan po kayo ng commitment card. Napansin niyo po ba? Hindi po yan pang sindi ng ng stove ninyo pag nawalan ng gasol or whatsoever. Yan po ay commitment card. Pero mabilisan lang and I will go to the third point and we will close. Now, let us ask ourselves, what makes a commendable launchpad? A commendable launchpad secures gospel precision. We don't just go. We carry the pure, uncompromised word that transforms lives. A commendable launchpad cultivates missionary readiness. Every member is seen as a sent one, turning their homes, workplaces, and schools into mission fields. Can we read this second part together aloud? Cultivates missionary readiness.
Every member is seen as a sent one, turning their homes, workplaces, and schools into mission fields. And lastly, Commendable Launchpad promotes church multiplication, meaning a launchpad exists to propel others forward, focusing on planting new church works rather than just expanding our walls. Hindi po natin goal na magparami o magpalaki. Hindi po yun ang goal. Pero inevitable yun if we will be faithful. Kaya po madalas ang niyo pong lingkod, ang niyo pong lingkod pa naka-assign dito, yun ang laging tanong eh, Pastor, gusto niyo po bang dumami tayo ng dumami? Sabi ko, hindi yun ang goal natin. Kasi kung yun ang goal natin, kopyahin na lang natin yung strategy ng mga kulto kasi bilis nilang magparami eh. Pero hindi yun ang ating goal. Ang goal natin is to make Christ followers, Christ disciples. And as we become faithful, I believe the Lord will multiply the numbers. Ipagkatiwala natin sa Kanya yun. Kaya nga po mga kapatid, let's proceed to the last part, triumphing in Christ's promised rewards. Our focus here is on the certainty of the reward. Kaya nga po, hindi lang tayo motivated kasi faithful si Lord. Dahil siya faithful, He is good. He wants you to be rewarded. Our focus here is on the certainty of the reward. Pagtatagumpay sa ipinangakong gantimpala ni Kristo. Alam po niyo itong last part na ito, hindi lang to para sa Philadelphian Church. Para ito sa lahat ng overcomers, sa lahat ng saints, in all generations. Because Revelation 3:9-13 is a message of encouragement to the faithful church, yes, of Philadelphia, but even to those who will persevere until the end. Promising divine vindication against oppressors, protection from future trials, and eternal rewards for those who endure patiently. It highlights triumph through perseverance, where Christ ensures true believers are honored in His coming kingdom. Dahil mabuti po ang Panginoon, wala po siyang lingkod na nagtatapat na hindi niya po pararangalan. So triumph is not defined by earthly comfort, but by eternal security. Kaya hindi po natin ipagpapalit yung comfort natin para sumunod kay Lord. In fact, pwede natin isacrifice yung comfort natin para lang sumunod sa Kanya. Bakit? Meron siyang pangako. Meron siyang reward para sa iyo at sa akin na nagtatapat. Triumph in this context does not mean avoiding suffering, but rather maintaining loyalty to Christ through it, resulting in a secure eternal status in God's household. Remember, the open door implies that despite having little strength, their faithful obedience allows them to fulfill their mission while Christ acts as their protector. Hindi po iniaalis ng Panginoon yung mga pagsubok, yung mga opposition, yung mga trials and problems. Pero ang Diyos may inihanda sa mga mananatiling tapat hanggang wakas. Because we find our victory by resting in what Christ has promised. Can we say this together aloud? We find our victory by resting in what Christ has promised. We don't create our own victory. The church is already victorious because Christ is victorious, the faithful Christ. That's why we can be steadfast saints. We can persevere until the end because even our perseverance doesn't rely on you and me. It relies on whom? On Christ who is faithful. That's why we find our victory by resting in what Christ promised. And let us notice the faithful Christ responds to the faithful saints with specific guarantees for those who overcome. First, vindication over enemies. Alam po nyo, napaka taas ng impact nito sa atin. Because by experience, di ba? Bilang mga GCFer, particularly sa lugar na ito, we encountered in the past oppositions. At yung iba sa atin, talagang natitempt na, Pastor, gaganti ba tayo? Pero alam po nyo, dito pinapakita, even that is a reward for those who will persevere.
vindication over enemies. Ang ganda po ng pagkasulat po dyan, no, ni John. Sabi po dyan, di ba? Behold, I will make those of the synagogue of Satan who say that they are Jews and are not, but lie. Can we read together aloud? Behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you. You don't have to lift a finger to avenge for yourself. Try to imagine the picture. Ang sabi ng Panginoon, itong mga tao na to, kakalad ka rin nila sila. No? Ibabagsak nila sila sa iyong paanan upang kilalanin ka na ikaw na aking minamahal. Kabalintunaan yun sa pagpapahiya ng mga taong nagpapahiya sa iyo at sa akin. Kaya don't take matters into your own hands. Those who oppose the gospel will eventually recognize God's love for His faithful saints. Jesus promises to make those who belong to the synagogue of Satan, their persecutors, come. Try to imagine, come and bow down at the feet of the faithful, acknowledging that Jesus has loved them. Parang pelikula lang yun, di ba? Sino po nanonood ng mga drama-drama dyan ng Korea? Nakikita ko yun, di ba? Yung tinutulak nila, talagang ninungod-gud yung tao para lumuhod sa harapan ng tao. That's the picture. Not only that, ang sabi po, no? Because you have kept, verse 10, because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth. Next is preservation from the hour of trial. Now, marami pong biblical scholars, ang tingin nila dito, ito yung Jacob's trouble na tinatawag. Meaning the great tribulation. But of course, may debate dyan. But nonetheless, the scripture is clear. This is a what? A trial. The trial of hour is coming on the whole world. So yung magnitude niya, napakalawak. To try those who dwell on the earth. So, global po yung scale ng magnitude po ng trial na to. So here, Jesus promises to keep them from the time of tribulation that will come upon the whole world. To test the inhabitants of the earth. This is the theological promise of protection. The Lord is our protector from the coming global judgment. And not only that, now we can triumph in eternal rewards because of what? That crown of life. A reward for faithfulness that must be held fast so it is not lost. Ang sabi po sa verse 11, I am coming soon. Sa verse 11. Can we read this together aloud? I'm coming soon. Hold fast what you have so that no one may seize your crown. No? Try to picture yung pinagagawa, sinasabi ni Jesus dito. Alam po nyo, this verse is a motivation for holy living. Because Christ's return is imminent. Christ's return is imminent and sudden. We as believers must remain diligent to secure our full reward. Katulad po nabanggit ko sa inyo kanina, if you will not show up, how can you be rewarded? If you will not run the race until the end, how can you be rewarded? Meron na po ba kayong nakita na palakasan o paligsahan na inawardan? Diba? Yung tumakbo lang sa starting point, tapos huminto na. We are awarding this award, a prestigious award to the one who ran so fast. No? And then stop. Ayan. And fumbled. Ayan. Award na po natin siya. Meron po bang ganun na award? Manapa nga, di ba, yung huling-huli na ika-ika? Pero tinapos hanggang wakas. Meron pang reward dyan eh. Makaka-receive pa yun ng consolation prize. But not the one who stopped. Kaya sabi ni Jesus Christ, no, hawakan yung mabuti yan na walang makaagaw. Alam po niyo kung sino makakaagaw nun? Tayo po yung magpapaagaw. It's just like in a game na madi-default. No, yung game. No, mapupunta yung crown dun sa kalaban kasi you did not show up. Hindi mo ginawa kung anong pinagagawa sa iyo ni Lord. At ang dami siyang inihanda para sa kanyang mga tapat na lingkod. At nawa ikaw nga at ako'y tayo po ay
magpatuloy. Ito po, it's not about salvation, mga kapatid. This is not about salvation. And regarding the phrase that no one may seize your crown, Dr. John MacArthur clarifies that this does not refer to losing salvation. Instead, the crown represents eternal rewards or the victor's wreath given to faithful service and endurance. Kaya nga yun yung picture na gusto kong pakita sa inyo eh. Walang binibigyan ng reward o award nang hindi tatapusin niya ang kanyang takbuhin o ang kanyang responsibilidad o yung kanyang dapat na matapos na track, no? O laban. Kaya kahit pa nga natalo ka, kung tinapos mo, tapat ka, kaya nga meron tinatawag na consolation prize eh. Baka nga pati yung consolation prize na para sa'yo, hindi mo makuha kasi nga, you're not showing up. You're not fulfilling it. Not only that, but also pillar in the temple. In a city like Philadelphia and a world like ours, prone to earthquakes and instability, Christ makes the overcomer a pillar. Pillar not with stones. The temple of God in heaven will not be stones or metals. It will be people, steadfast saints, God's holy ones. The pillar is a metaphor for stability, unlike the literal city of Philadelphia, which was prone to earthquakes that made people flee. The saints in God's temple will never go out again. Kasi sabi po doon, can we read together aloud the first part of verse 12? The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it. Wow. And finally, the threefold naming. Christ writes the name of God, the New Jerusalem, and His own new name on the believer, a mark of total ownership. Can we read together the last part of verse 12? And I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down from my God out of heaven, and my own new name. Listen carefully. Jesus will write upon the overcomer the name of God, the name of the New Jerusalem, and His own new name, signifying absolute. Signifying absolute. Absolute what? Absolute belonging and ownership. You belong to Christ. The Lord owns you. You belong to Christ. The Lord owns you. Dapat proud ka, confident ka. Pagmamay-ari ka ng Panginoon, ng hari ng mga hari, ng Panginoon ng mga Panginoon, ang mabuting Diyos na namatay para sa iyo at para sa akin. At siya'y muling magbabalik upang kuhanin ng bawat isa sa atin. In the context of GCF Pampanga and Vision 2033, triumph is not an earthly victory of bigness or comfort. It is the spiritual confidence that comes from staying true to Jesus when resources are small. When resources are small. We don't triumph through our resources. We triumph through our relationship with the one who holds the keys. So stand firm as pillars of truth in Pampanga. Stand firm as pillars of truth in Pampanga. For the last time, I would like to say this to you, GC Pampanga West family. Stand firm as pillars of truth in Pampanga. In Revelation, a pillar is something stable and permanent. So as GC Pampanga West advances toward 2033, we commit to being unbreakable pillars of biblical truth, strengthening our doctrinal foundation to stand against the shifting winds of culture, serving as a beacon of hope in the province of Pampanga and beyond. We commit to standing firmer, ensuring the next generation inherits a legacy of unwavering faith. Not only that, but also fervent love and absolute devotion to Christ's command. So let us ask ourselves, if someone followed us for a week, what is specific attributes of God's character will they see most clearly in our actions? In what ways do our personal lives mirror the urgency of building a legacy for the kingdom of God?
When people think of our church name, GCF Pampanga West, Green Hills Christian Fellowship here in Pampanga West, do they think of a location or a lifestyle of devotion? Church, trust Christ's sovereign character. Magtiwala sa soberanong katangian ni Kristo. Church, track Christ's commendation. Subaybayan ang komendasyon ni Kristo. Triumph in Christ's promised rewards. Magtagumpay sa ipinangakong gantimpala ni Kristo. At nagwakas si Kristo, no? Sa sulat niya na ito, sa verse 13, ang kanyang sabi, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. At sa 7 churches, laging ganito siya nagwawakas. The GCF Pampanga West response should be to obey. To hear what the Spirit says is to move from listening to embodying. To hear is to obey. We don't just listen to this text, we embody it. Stay humble, GCF Pampanga West. Let Christ be exalted in our little power. We hear the call to stay humble in spirit so Christ can be exalted in our mission. GCF Pampanga West, walk through. Boldly enter the doors Christ has already opened. We hear the mandate to walk through the doors of Pampanga. GCF Pampanga West, stand firm. Be the unbreakable pillars of truth in Pampanga and beyond. We hear the promise that our faithfulness today secures our harvest for 2033. Listen carefully. Our little power plus Christ's sovereign key equals to an unstoppable mission. Highlighting His sovereign key. Our little power plus Christ's sovereign key equals to an unstoppable mission. Nawa po, we will not let go of the mission of the church. GCF Pampanga exists to glorify God by making disciples of those who love God and love one another. So lahat ng ating gagawin, ating ginagawa at gagawin pa, nawa yun po yung ating tibok ng puso. At wala pong makapipigil dyan kung tayo umaasa sa soberenyang Panginoon na may hawak ng susi. So as we move toward Vision 2033, may we continue to spread the fragrance of the knowledge of Him everywhere, led by the one who always leads us into triumphal procession. Kaya po, let us read together aloud 2 Corinthians 2:14 that says, But thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Nawa yan po yung maging description ng GCF Pampanga West. That's why here at GCF Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely for His honor and for His glory. GCF Pampanga West, happy anniversary. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kung kaya nyo na pong mag-respond, yung sa commitment card, pwede nyo po bang balikan, ilabas po ninyo. Kung kaya na po ninyong tugunan yan, no, i-fill in po ninyo yung mga blanks dyan. You can sign the name, you can check no, yung mga boxes dyan. Kung kaya nyo na po, no, nagawin yan, ihulog po ninyo sa offering box, kasama ng inyong offering. Ulitin ko ha, ihulog po ninyo sa offering basket o bags, kasama ng inyong offering. No, magagalit si Elder Romy kapag kaya lang po ang inyong offering. So, kasama ng inyong offering, no, kung nasagutan nyo na yan, no, ihulog po ninyo sa offering bag. As part of committing to the Lord, I am a sent one. I am not only following Jesus, I will lead others to follow Jesus. And let us bow our heads and let us pray. Lord God, thank you so much for reminding us this afternoon that indeed
by commending the church in Philadelphia, you want us also to realize that you are the God who knows our works. And yes, you know that we have little power. We have little power, O God. But you appreciate us. But you commend us because we have kept your word. And we do not deny your name. Help us to make you more proud by being faithful to your word and being completely submitted to you, our Lord. And as we celebrate the 8th anniversary of this church, may you be pleased. May our hearts be filled with pure joy that only comes from you. May our hearts be filled with peace that passeth all understanding. May our hearts be filled with gladness, knowing that the God who called us is faithful and true to His promises, that you will never leave us nor forsake us, that you will run not only for us, but with us, in us, and through us, for your honor and for your glory. And this is our prayer with gratefulness in our hearts. And all the people of God say, Amen and amen. Praise be to our God.